Abala si Genesis sa ginagawang report sa opisina ng kanyang restaurant nang may kumatok sa nakasarang pinto. Kasunod niyon ay bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang 5 anak. "Hi, Mommy!" Sabay-sabay na lumapit sa kanya ang quintuplets na sina Elijah, Josiah, Isaiah, Noah at Jeremiah. Kasunod ng 5 bata ay ang yaya ng mga to. "Ma'am Genesis, pasensya na po. Sinabi ko na sa mga bata na next time na lang kami magpunta dito sa resto dahil busy ka ngayon pero mapilit po sila eh." Anang 30 taong gulang na si Trina. "Okay lang, Ate Trina." Ngiti niya sa babae. Isinara niya ang laptop bago buo ang atensyong bumaling sa 5. "Kamusta ang 5 baby ko?" Anya sa mga to. "Mommy, Teacher Christy gave us each 5 stars kanina." Pagbibida ni Elijah. Ipinakita nito ang nakadikit na sticker sa kamay nito. Sinundan yon ng 4 pa niyang anak na pare-parehong may nakadikit na sticker sa kamay. Sa susunod na buwan ay 6 na taong gulang na ang quintuplets. Sa kasalukuyan ay nasa kindergarten ng mga ito. "Yes, Mommy! Look oh! We all have stars!" Ani Noah. "Mommy, galing daw namin, sabi ni teacher." Wika naman ni Josiah. "Bibigyan niya din kami ng candies kasi nakasagot kami sa question niya." Ani Isaiah. Ngumiti siya sa mga anak. "Wow, ang galing naman talaga ng mga baby ko." "Do we get rewards, Mommy?" Nakangusong tanong ni Jeremiah. "Anong gustong reward ng mga baby ko?" Anya sa mga to. "Pasta! We want to eat pasta, Mommy!" Ani Isaiah na sinang-ayunan ng mga kapatid. Mahilig sa pasta dishes ang 5 anak niya. Kaya naman naisipan niyang magtayo ng restaurant na nagsiserve ng iba't ibang pasta dishes. Sa kasalukuyan, 2 taon na ang kanyang restaurant. Sa kabila ng pamamahala sa kanyang restaurant, sinisiguro ni Genesis na hindi niya napapabayaan ng mga anak, lalo na't single mother siya. Ex-boyfriend niya ang ama ng 5 subalit nang maghiwalay sila ni Marco ay hindi alam ni Genesis na buntis siya. Sa nakalipas na kulang 7 taon, wala siyang komunikasyon sa dating nobyo, na hindi nito alam na may mga anak sila. "Okay, we will have pasta for lunch. Come on, din tayo sa labas." Ani Genesis sa mga anak. Pagkatapos lumabas ng opisina ay iginiya niya mga anak kasama si Trina sa bakanteng mesa ng restaurant. Tinawag niya ang isa sa kanyang staff upang magpadala ng pagkain. "Thank you po." Sabay-sabay na wika ng 5 nang ilapag ng waitress na si Jenny ang pagkain ng mga to. "You're welcome, kids," sagot ni Jenny sa 5. Dahil madalas sa restaurant ang mga anak ay kilala na ito ng mga staff niya. "Ma'am, ang cute at gwapo talaga ng mga anak niyo," ani Jenny sa kanya. "Syempre naman, mana sa akin eh," pabirong sagot niya. Kapag kasama ni Genesis ang quintuplet sa labas ay mabilis nitong makuha ang atensyon ng mga tao. Parang pinagbiyak na bunga kasi ang mga ito at pare-parehong gwapo. Sa katunayan, ilang talent scout na ang lumapit sa kanya sa mall upang alokin na gawing commercial model ang mga anak. "Ay oo naman, Ma'am Jen, ang ganda mo kaya," sagot sa kanya ng waitress. Sa kabila ng sinabi ni Jenny, alam ni Genesis na hindi sa kanya nagmana ang mga anak, kundi sa ama ng mga ito. Tanging ang singkit na mga mata niya ang namana ng quintuplets. Kahit ang talino ng mga ito ay kay Marco namana. Habang kumakain ng 5 ay lumapit sa mesa nila ang best friend niyang si Erin. Head chef sa restaurant niya ang babae. Bata pa lang ay magkaibigan na sila ni Erin. Pareho silang galing sa iisang bahay ampunan. Sa loob ng mga nagdaang taon ay nanatili ang pagkakaibigan nila. Sa katunayan ay ninang ito ng mga anak niya. "Oh, nandito pala mga inaanak ko eh," wika ni Erin sa 5. Agad na lumaki ang ngiti ng quintuplets. "Ninang Erin! Ninang Erin, let's eat! Sarap ng spaghetti!" Wika ni Josiah na sinang-ayunan ni Noah at Jeremiah. "No, mas masarap ang lasagna!" Kontra ni Elijah na sinang-ayunan naman ni Isaiah. "Pareho lang masarap. Syempre recipe yan ni Ninang eh." Malaki ang ngiting sagot ni Erin. "You're not only pretty, Ninang. Sarap mo rin magluto." Puri ni Noah sa babae. "Hindi lang talaga gwapo tong mga inaanak ko. Bolero din ah." Natatawang wika ni Erin. "What is bolero, Ninang?"
Inosenteng tanong ni Noah. Bahagyang pinanlakihan ni Genesis ng mga mata si Erin. Ngumisi lang ang kaibigan sa 5 batang kaharap. Bolero is charming mga inaanak. Sige, babalik muna ako sa kitchen. Enjoy your food, okay? Ilang sandali pagkatapos kumain ng mga anak ay nagpaalam na rin ang mga ito sa kanya. Magpakabait kayo sa bahay, okay? Huwag niyong pasasakitin ang ulo ni Yaya at ni Lola Gertrude, ha? Bilin niya sa mga to. Bukod sa kinuhang yaya, katulong din ni Genesis sa pagpapalaki sa 5 anak ang kanyang Lola Gertrude. Yes po, Mommy! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Thank you for treating us to our favorite, Mommy! Wika ni Elijah. Sinanay ni Genesis ang mga anak na laging ipagpapasalamat ang simpleng bagay na natatanggap ng mga to. You're welcome mga anak. See you later. Kailangan lang mag-work ni Mommy, ha? Anya sa mga ito. Bumalik si Genesis sa kanyang opisina para tapusin ang ginagawang report. Alam mo, habang lumalaki ang mga inaanak ko, lalong gumagwapo. Lalo rin nilang nagiging kamukha ang tatay nila. Wika sa kanya ni Erin nang sabayan siya nitong magmerienda ng hapong yon. Dahil matagal na silang magkaibigan ay nakilala nito si Marco, ang tatay ng mga anak niya. Kapag nakita ni Marco ang 5 bata, siguradong hindi mo maipagkakaila sa kanya na siya ang ama ng mga to. Pagpapatuloy pa ng kaibigan. Matagal na akong handa kung sakaling magkita kami ni Marco o makita niya ang mga anak namin. Sagot ni Genesis. Matagal na pinaghandaan ni Genesis ang bagay na yon. Dahil lumaki na hindi man lang nasilayan ng ama, hindi niya ipagkakait sa mga anak na makilala ang ama ng mga ito. Subalit sa nakalipas na 6 na taon, ni minsan ay hindi nagtagpo ang landas nila ni Marco. Pagkatapos nilang maghiwalay ay hindi na niya nakita pa ang dating nobyo. Noong nalaman ni Genesis na buntis siya, sinubukan niyang puntahan ng binata upang ipaalam ang kalagayan. Subalit nalaman niyang umalis na pa Amerika ang dating nobyo kasama ang buong pamilya. Hindi rin niya itinago sa mga anak ang katauhan ng ama ng mga ito. Subalit ang tanging sinabi niya sa mga anak ay umalis ang ama ng mga to ng bansa noong nagbubuntis siya at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Kaso hanggang ngayon hindi pa kayo nagkikita ni Marco. Ani Erin. Tipid na ngumiti lang siya sa kaibigan. Naniniwala ako na darating din ang araw na magkikita kami at makikilala ng mga anak ko ang daddy nila. Alam kong pagtatagpuin sila ng may kapal sa tamang panahon. Itinuloy niya ang pagtapos sa ginagawang report. May sakit kasi ang manager niya kaya siyang sumalo sa mga trabaho nito. Pasado 5:00 na siya nakauwi sa mansyon na pag-aari ng kanyang abuela. Kulang 7 taon na rin ang nakalilipas mula nang makilala ni Genesis ang kanyang Lola Gertrude. Isinilang si Genesis sa mundo na tanging ina lamang niya ang pamilya niya. Ayon sa ina, ipinagbubuntis pa lang siya nito nang pumadaw ang kanyang ama. Kaya nang magkaroon ng maluhang sakit ang ina noong 8 taong gulang siya, iniwan siya nito sa isang ampunan. Kaya sa loob ng 15 taon, lumaki si Genesis sa poder ng mga madre. Hanggang sa makilala niya si Lola Gertrude, ang ina ng kanyang ama. Ayon sa kwento ng abuela, dating katulong ng pamilya Tan ang kanyang ina. Nagkaroon ng lihim na relasyon ng kanyang ina sa anak ni Doña Gertrude. Sinubukang magtanan ng kanyang mga magulang, subalit na aksidente ang mga ito. Namatay sa aksidenteng yun ang kanyang ama. Dahil sa galit ni Doña Gertrude sa pagkawala ng anak, ipinagtabuyan nito ang ina niya. Pagkatapos ng 22 taon, nagtagpo si Genesis at Doña Gertrude. Naging customer ang matanda sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang dalaga bilang waitress. Nagulat ang Donya kung bakit kamukha niya ang matanda ng dalaga ito. At doon nito nalaman ang tungkol sa katauhan niya. Sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Genesis nang makilala ang abuela. Mula sa pagiging isang hamak na waitress, ay naging heredera siya ni Doña Gertrude Tan. Genesis, you're already here, apo. Bati sa kanya ni Doña Gertrude na naabutan niyang umiinom ng tsaa. Bumeso siya sa matanda. Nasaan po mga bata, Lola? Nasa playroom, iha, kasama si Trina. Si 10 anyos na ang abuela, subalit sa kabila ng edad ay malakas pa ito. Sa katunayan, hands-on pa ito sa pamamahala sa kumpanyang pag-aari ng pamilya. Join me for tea, iha. Igagawa kita. Anito. Ako na po, Lola.
Anya sa matanda. Subalit natigilan siya at napahawak sa sentido nang biglang sumakit yon. Are you okay, Iha? Nag-aalalang tanong ng abuela. Napaupo siya sa harap nito habang hawak ang ulo. Sumakit na naman po ang ulo ko, Lola. Maghapon kasi ako nakaharap sa laptop kanina. Hindi ba't sumakit din ang ulo mo nung nakaraan? Bakit hindi ka magpa-check up na, Iha? Sa linggong yun ay 2 beses na siyang inatake ng pagsakit ng ulo. Stress lang to sa trabaho, Lola. Nitong nakaraang linggo lang din kasi ay nagkaroon ng problema ang restaurant. Mas mabuti na ang nakakasiguro, Iha. Baka mamaya kung ano na yan. Sige, Lola. Susubukan ko magpunta bukas sa ospital para magpa-check up. Sang-ayon niya sa matanda. Simula nang dumating sa buhay niya ang quintuplets ay naging mas maalaga si Genesis sa sarili. Ayaw niyang matulad sa sariling ina na maagang nawala sa mundo dahil huli na nang matuklasan ng sakit. Bago dumating ang hapunan ay bumuti na ang pakiramdam ni Genesis. Kasabay nilang naghapunan ng mga anak si Doña Gertrude. Noah, ikaw na mag-lead ng prayer tonight. Wika ni Genesis sa anak nang samahan niya sa silid ang quintuplets. Bago matulog ay tinatabihan niya ang 5 sa kwarto ng mga ito. Sinanay niya rin ang 5 na laging magdasal bago matulog. Nakangiting tumango sa kanya si Noah bago pumikit at pinagsalikop ang 2 kamay. Papa Jesus, thank you for today. Please keep us safe every day and protect us in our sleep. Malapit na po ang birthday namin. Sana po, ma-meet na namin ng daddy namin. Thank you, Papa Jesus. Amen. Natigilan si Genesis sa huling hiling ng anak. Alam niyang matagal nang gustong kilala ng mga anak ang ama ng mga ito. Tulad ng anak, ay pinagdarasal na lamang din niya na pagtagpuin ng tadhana ang mag-aama. Kinabukasan habang kumakain ng almusal ay nagpaalam si Genesis sa mga anak na aalis para magpunta sa ospital. Sabado ng araw na yon kaya walang pasok ang mga bata sa eskwela. Kasama din nila sa almusal ang abuela at pinsang si Landon. Nag-iisang pinsan ni Genesis si Landon. Sa mansyon din ito nakatira dahil parehong nasa ibang bansa ang mga magulang nito. Si Landon ang CEO ng kumpanyang pag-aari ng abuela. Hindi nila nakasabay maghapunan ng binata kagabi dahil may dinner meeting to. Mommy, what are you going to do sa ospital? Are you sick? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Elijah. No baby, magpapacheck up lang si Mommy. I'll go with you, Genesis. Wala naman akong gagawin ngayon. I'll drive you to the hospital para hindi ka na mapagod. Ani Landon. Hindi na, Landon. Sandali lang naman siguro ako doon. Simula nang makilala niya ang mga tan ay para siyang nagkaroon ng kuya sa katauhan ni Landon. Tumatayo rin itong father figure sa mga anak niya na labis na ipinagpapasalamat niya. Isang oras ang nakalipas, nakarating siya sa ospital kasama ang pinsang si Landon. Nagpumilit ang binata kaya sa huli ay pumayag siyang ito ang magmaneho ng sasakyan niya. Feeling ko may pinapormahan kang nurse dito kaya ka sumama, no? Anya sa pinsan na tinawanan lang siya. Muli niya sanang tutuksohin pa ang pinsan nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng nurse. Ma'am, Dr. San Victor's office is on the 5th floor po. Imporma sa kanya ng nurse na nag-asikaso sa kanya sa OPD area ng ospital. Inabot nito sa kanya ang form na sinagutan niya kanina. Sa pagkakataong yon, nakasulat na sa papel ang pangalan ng magiging doktor niya. Dr. San Victor's? Basa niya sa nakasulat bago nag-angat ng tingin sa nurse. Yun po ang pangalan ng neurologist na titingin sa inyo. Wika nito. Napalunok siya. Isa lang ang kilala niyang San Victor's, ang dating nobyo at ama ng mga anak niya na si Marco. 6 years ago, nasa huling taon na si Marco sa med school. Posible kayang si Marco ang Dr. San Victor's na tinutukoy ng nurse? Wala sa sariling bumalik siya kay Landon. Genesis, are you okay? Bakit parang namumutla ka? Tanong ng pinsan. Napalunok siya. Yung doktor na na-assign sa akin, kaapelido ng ex ko. Paano kung siya yun, Landon? Isn't that a good thing? Hindi ba't matagal mo nang gustong makita kayo ng tatay ng mga pamangkin ko? Tama ang pinsan. Hinihintay niya pagkakataong yun, kaya bakit siya kakabahan ngayon? Pilit niyang pinalis ang nararamdamang kaba habang sakay sila sa elevator. Pagdating nila sa tapat ng opisina ni Dr. San Victor's, nahigit niya ang hininga nang makita ang pamilyar na pangalan sa pinto.
Dr. Marco San Victores, MD Neurologist. Basa niya sa pangalang naroon. What a coincidence. Ex-boyfriend mo nga talagang doktor na yan. Ani Landon. Neurologist na siya ngayon. Mahinang submit ni Genesis. Wait, I'm sorry Jen, I have to answer this call. Ani Landon nang biglang mag-ring ang cellphone nito. Napalunok siya. Teka, iiwan mo ko? This doctor is my ex, Landon. Don't worry, babalik ako agad. At kung yung doktor nga na yan ang ex-boyfriend mo, hindi mo siya siguro gustong harapin na may audience kayo, di ba? Muli ay naisip niyang tama ang pinsan. Fine, I'd rather go alone. Hintayin mo na lang ako dito sa hallway. Humugot siya ng malalim na hininga bago kumatok at maingat na binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang babae na nasa likod ng isang maliit na reception area. May I help you, miss? Palangiting tanong nito. I'm here for Dr. San Victores. Wala sa sariling sagot niya bago inabot dito ang form. Binasa ng babae ang papel. I'm Dr. San Victores' secretary, ma'am. Halika sa loob, nandun si Doc. Ikaw ang unang patient niya ngayong araw. Iginiya siya ng babae sa pinakaloob ng opisina. Doc, may patient ka. Anunsyo nito. Unang bumungad sa mga mata ni Genesis ang malapad na likod ng isang lalaking nakaputing lab coat. Pagharap sa kanya ng doktor ay tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Sa loob ng nakalipas na kulang 7 taon ay walang dudang lalo pang gumwapo ang dating nobyo. Genesis? Tila na biglang sambit ni Marco. Nakatitig sa kanya ang lalaki na tila siya isang aparisyon. Marco, ganting bati niya sa lalaki. Sa isang iglap ay bumalik sa kanya ang nakaraan nila. 2 taon ang naging relasyon nila ng binata. Nagkakilala sila sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Mayaman ang pamilya ni Marco at isang med student noon ng binata sa prestihiyosong universidad. Working student naman si Genesis. Nagtatrabaho siya bilang waitress habang nag-aaral ng kursong business administration. Hindi naging hadlang ang estado nila sa buhay upang magkagustuhan sila ng binata. Bale wala rin kay Genesis na hindi siya gusto ng ina ni Marco. Subalit sa gitna ng relasyon nila, lihim na kinausap siya ng ginang upang hiwalayan ang anak nito. Ayon sa ginang, hindi siya bagay kay Marco at hihilahin lamang niya ang binata pababa. At kung hindi niya hihiwalayan ang anak nito, itatakol nito si Marco. Napilitan siya makipaghiwalay sa binata, subalit hindi niya inaasahan ang mabilis na pagpayag ng lalaki sa hiwalayang hinihingi niya. Genesis, I didn't expect to see you. It's been 6, almost 7 years, right? Wika ni Marco na siyang unang nakabawi sa kanila. Lumapit sa kanya ang lalaki. Sa ginawa nitong yon ay lalo pa niyang napansin ang pagbabago dito. Mas tumangkad to, mas lumalim ang boses, mas gumwapo. Kumusta ka na, Genesis? Tumikhim siya upang kalmahin ang nagwawalang dibdib. Okay naman, Marco. Naging mabuti sa akin ng tadhana sa nakalipas na mga taon. Did you finish your degree? Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Tipid siyang umiti. Sa restaurant pa rin, pero sa sarili ko ng restaurant. Kumurap-kurap ito pagkatapos ay ngumiti. Wow, I'm happy for you, Genesis. Anito, bakas ang sinseridad sa tono. Ikaw, doktor ka na talaga. Naging neurologist ka tulad ng pangarap mo noon. I'm happy for you too, Marco. I mean, Doc San Victores. Just Marco, Genesis. Pagtatama nito. Pero pasyente mo ko. I came here for consultation. Anya at inabot rito ang hawak na form. Tila natigilan ang binata at napagtanto ang sadya niya rito. Right, I'm sorry. Come on, let's have a seat. Iginiya siya nito sa upuan habang ito ay bumalik sa desk nito. Kumunot ang noo nito nang ibaba ang tingin sa hawak na papel. Genesis Tan? How come your surname changed? Are you married now? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Bumaba pa ang mga mata nito sa kamay niya. Namilog ang mga mata niya bago bahagyang natawa. Wala pa akong asawa, Doc. Then bakit iba ng apelyido mo ngayon? Ngumiti siya. Nakilala ko kasi ang pamilya ng tatay ko. 6 years ago nakilala ko ang lola ko. Muling napakurap si Marco. Kamusta ang relasyon mo sa kanila? Are they treating you right? Mabait si Lola. Sa kanya ako nakatira ngayon. In fact, siya ang nagudyok sa akin na ipatingin tong nararamdaman ko. Tumikim si Marco. I'm sorry for asking personal questions. Let's get to why you came here.
Have you been having headaches? Seryoso ang mukha nito, subalit mababakas ang concern doon. Oo, Dok. 2 beses na ngayong linggo. Tumikim siya at sinabi ang naramdamang pananakit ng ulo nitong mga nakaraang araw. Umalis to sa likod ng mesa at lumapit sa kanya. Dahil sa ginawang yun ni Marco ay naamoy niya ang binata. Natigilan siya nang mapagtantong hindi pa rin ito nagpapalit ng pabango. Gamit pa rin ito ang brand ng pabangong ibinigay niya rito noon. Anong gagawin mo? Wala sa sariling tanong niya kay Marco. Ngumiti ang binata. I will do a physical examination, Genesis. I hope that is okay with you. Napakorap siya at napagtanto na naroon siya bilang pasyente ni Marco. Oo naman, ayos lang. Tila may gumapang na kuryente sa katawan ni Genesis nang i-examine siya ng dating nobyo. Lalo na nang hinawakan nito ang ilang parte ng ulo niya. Are you nervous, Genesis? Ani Marco habang maingat na nakahawak sa balikat niya. Napalunok siya. Malamig lang dito sa opisina mo. Pagdadahilan niya kasabay ng pilit na pagkalma sa sarili. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbago ang epekto ng dating nobyo sa kanya. Muling ngumiti si Marco bago itinuloy ang pag-examine sa kanya. Natigilan siya nang makitang nakatitig si Marco sa kwintas na suot. Namutla siya nang maalalang ang pendant niyon ay ang singsing na ibinigay sa kanya ni Marco noong magnobyo pa sila. Sayang kasi tong singsing na bigay mo noon, kaya ginawa ko na lang pendant. Pagdadahilan niya. Ngumiti sa kanya si Marco. Thank you for taking care of it, Genesis. Isang tipid ng ngiti ang naisagot niya kay Marco. Tila muli lang siyang nakahinga nang maluwag nang bumalik ito sa likod ng mesa nito. Based on my observation and from your symptoms, I suspect this is only a tension headache. Most people experience this, and this is usually caused by stress, lack of sleep, poor posture, eye strain, exposure to noise and bright lights. Tell me, stress ka ba sa trabaho mo? Nitong nakaraang linggo medyo na-stress ako dahil nagka-problema sa restaurant. May mga tinapos rin akong report kahapon kaya matagal ako nakaharap sa laptop. Your headache might be caused by overworking and prolonged exposure to computer screens. I suggest you to lessen your workload. Bibigyan kita ng gamot na pwede mong inumin kung sakaling sumakit ulit ang ulo mo, Genesis. Are you sure this is nothing serious, Marco? I mean, Doc? Marahang umiti si Marco. I understand your worries, Genesis. If you want, you can undergo an MRI test to make sure everything is normal in your brain. It's a bit expensive, but safer compared to a CT scan. Tumango siya. Pwedeng bumalik na lang ako sa ibang araw para dyan? Anya, nakapangako kasi siya sa mga anak na hindi siya magtatagal sa ospital at ilalabas ang mga ito mamayang hapon. Of course, you can come back for the test. For now, iwasan mo munang masyadong mapagod sa trabaho at magbabad sa screen. Thank you, Doc. Ngumiti si Marco. You're always welcome, Genesis. Anito at ibinigay sa kanya ang reseta ng gamot at MRI request na ipapagawa niya. Salamat ulit, Doc. I'll go ahead. Anya rito. Tumayo rin si Marco. Ihahatid na kita sa labas. Ha? Hindi na. Ngumiti ang lalaki. Tila may nagwawala sa dibdib niya nang masilayan ang pamilyar ng ngiting yun ng dating nobyo. Sige na, wala pa naman akong pasyente. Anito. Hindi na niya napigilan si Marco nang igiya siya nito patungo sa labas ng opisina. I'll see you soon, Genesis. Wika ni Marco kasabay ng pagbukas nito ng pinto. Agad na bumungad sa kanila ni Marco ang pinsang si Landon na nakatayong naghihintay sa labas. Genesis, are you done? Tanong ng pinsan. Agad na bumaling ang tingin nito kay Marco. Oo, tapos na. This is Marco San Victores. Anya sa pinsan bago bumaling sa dating nobyo. Napansin niyang kumunot ang noo nito habang nakatingin kay Landon. Doc Marco, this is Landon. Kasama ko nagpunta dito sa ospital. Are you Genesis' boyfriend? Tanong ni Marco. Namilog ang mga mata niya sa tanong ng dating nobyo. Bago siya makasagot ay naunahan siya ng pinsan. Yes, I'm Genesis' boyfriend. Nice to meet you, Doc Marco. Nakaangat ang sulok ng labi ng wika ng pinsan sa kaharap na doktor. Isang tipid na tango ang isinagot ni Marco sa kanyang pinsan bago bumaling sa kanya. I expect to see you next week, Genesis. Anito bago isinara ang pinto. So, that was your ex-boyfriend, Marco. He looks exactly like my nephews.
Nakaangat ang kilay na baling sa kanya ni Landon habang naglalakad sila sa hallway ng ospital. Pinanlakihan niya ng mga mata ang pinsan. Bakit mo sinabi na boyfriend kita? Sira ka ba, Landon? Ngumisi ang pinsan. Chill, Genesis. Gusto ko lang makita ang reaksyon niya. And it seems like I was right. Mukhang hindi pa nakaka-move on sa'yo ang ex-boyfriend mo. Kumunot ang noo niya. Anong hindi pa nakaka-move on? Kulang 7 years na nakalipas mula nang maghiwalay kami. Imposibleng wala pa siyang girlfriend ngayon. Ngumisi lang ang pinsan. Trust me, dear cousin. That guy is still into you. Kung gusto mo siyang bumalik sa'yo, hayaan mong isipin niya na boyfriend mo ko. Natitreated ng mga lalaki at mabilis kumilos kapag alam nilang may karibal sila. Hindi ko gustong bumalik sa akin si Marco. Ang tanging gusto ko lang, makilala niya ang mga anak namin. And you're obviously lying, my dear cousin. You still love him. Nakangising giit ng pinsan. Natahimik si Genesis. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang mahal pa niya si Marco. Subalit hindi niya prioridad ang nararamdaman. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kapakanan at kaligayahan ng mga anak. Shut up, Landon. Sana hindi na lang kita isinama. Kalalaki mong tao, chismosa ka. Sa inis niya ay natawa lang ang pinsan bago sumeryoso. Hindi mo pa sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga anak niyo? Bumuntong hininga siya. I can't tell him that right away. Hindi ko inaasahan ang pagkikita namin. I came here as a patient at kailangan ko pang ihanda ang mga anak ko. Tumango ang pinsan. Pagdating nila sa mansyon ay agad silang sinalubong ng mga anak. Naroon din ang abuela niya. How was your check-up, Genesis, apo? Tanong ng kanyang lola Gertrude. It was nothing serious, Lola. Pero babalik po ako para magpa-MRI. Gusto ko pa rin makasiguro na dala lang ng stress at pagod ng pagsakit ng ulo ko. Something interesting happened, Lola. Yung doktor ni Genesis, yung tatay ng mga anak niya. Pagkakwento naman ni Landon, namilog ang mga mata ng abuela, samantalang napabaling sa kanya ang 5 anak. Is it true, Mommy? Our daddy is your doctor? Tanong ni Elijah. He's finally back, Mommy. Ani Isaiah. Yay! Papa Jesus answered their prayers. Umuwi na si Daddy. Ani Noah sa mga kapatid. Muli ay sabay-sabay na bumaling sa kanya ang quintuplets. We want to meet him, Mommy. Ani Jeremiah. Please, sana kasama na namin si Daddy sa 6th birthday namin, Mommy. Ani Josiah. Binigyan ni Genesis ng matalim na tingin si Landon bago bumaling sa mga anak. Mga anak, totoo yung sinabi ni Tito Landon. Nakita kami ng daddy niyo sa ospital. He's back, pero kailangan ko pa siyang kausapin tungkol sa inyo, okay? Remember, nung umalis si daddy, hindi niya alam na nasa tiyan kayo ni Mommy. Kaya hindi pa niya alam ang tungkol sa inyo. But we'll get to meet him soon, right, Mommy? Umaasang tanong ni Elijah. Of course, you will meet him soon. Ngiti niya sa mga to. On our birthday po? Ani Noah. Yes, on your birthday, mga anak. 5 linggo mula ngayon ay kaarawan ng quintuplets. Bago dumating ang araw na yon, siguro naman ay nasabi na niya kay Marco ang tungkol sa mga bata. Yay! I can't wait for our birthday, Mommy! Masayang sambit ni Josiah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Mommy. I love you. Wika naman ni Jeremiah na sinundan ng mga kapatid. Mahal na mahal din kayo ni Mommy, mga anak. Nakangiting sagot ni Genesis sa kabila ng pangingilid ng mga luha. Sa sumunod na mga araw ay pansin niya ang pagiging mas masigla ng mga anak. Halata ang excitement ng mga ito na sa darating na kaarawan ng mga ito ay makakasama na ng mga toang ama. 3 araw ang nakalipas. Muli ay bumalik si Genesis sa ospital. Dahil araw ng Miyerkules, hindi na niya kasama si Landon. Bago pa siya makarating sa radiology department ng ospital ay nakasalubong na niya si Marco sa lobby. Genesis, hi. Nakangiting bati ng dating nobyo. Napakagwapo nito sa ayos nito at tindig. Doc Marco. Mag-isa ka? Hindi mo yata kasamang boyfriend mo. Bahagyang umangat ang kilay nito sa tanong. Napakurap-kurap siya. Naalala niyang inakala nga pala nitong boyfriend niya si Landon. May trabaho si Landon kaya hindi sumama. Nagsalubong ang mga kilay nito, subalit agad ring tumango. Don't worry, ako nang sasama sa'yo sa radiology department.
Ha? Hindi na, kaya ko naman. Bumalik ang ngiti sa mga labi nito. It's okay, I'm on break right now. Let's go, sa 7th floor ang radiology department. Sigurado ka? Nakakahiya naman, Dok. Bakit ka mahihiya? You are my patient. Masama bang siguraduhin ko na maayos ang pasyente ko? Kinagat niya ang ibabang labi at hindi na nagprotesta pa kay Marco. Hindi na bago kay Genesis ang pagiging maasikaso ng binata. Normal na rito yon at hindi niya dapat bigyan ng ibang kahulugan. How are you, Genesis? Hindi ka na ba nakaramdam ng pagsakit ng ulo the past 2 days? Hindi naman, Dok. Sinunod ko yung sinabi mo na wag masyadong magpagod sa trabaho. That's good. You still want to continue with the MRI procedure? Tumango siya. Gusto ko rin makasiguro na simpleng tension headache lang tong pagsakit ng ulo ko. You mentioned na may sarili ka ng restaurant, right? May I ask where is it? Tanong nito. Bakit? Ngumiti si Marco. Siyempre, gusto kong kumain sa restaurant mo. I remember back then, lagi mong sinasabi na pangarap mong magtayo ng restaurant. Natupad mo yun, Genesis. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Naaalala mo pa pala yun? Of course, hindi ako madaling makalimot. I remember everything about you. And I want to say that I'm very, very proud of you, Jen. Natigilan siya nang gamitin nito ang palayaw na madalas nitong gamitin sa kanya. Kung hindi naman dahil sa tulong ni Lola, di ko rin matutupad yung pangarap ko magkapagpatayo ng restaurant. Don't underestimate yourself. Kahit tinulungan ka ng lola mo, alam kong nagsikap ka rin para dun. That's the kind of person you are. Salamat. Ngumiti siya kay Marco. Ginantihan siya ng ngiti ng lalaki, subalit napalis yun ang tila may maalala. Your boyfriend, gano'n na kayo katagal? When did you meet him, Genesis? Sa pagkakataong yon ay nagpasya siyang sabihin dito ang totoo. Actually, hindi ko boyfriend si Landon. Kumunot ang noon ni Marco. Then, ano mo siya? You said you're not yet married, right? O walang label ang relasyon nyo? Bahagya siyang natawa. Mukha ba akong papasok sa relasyon na walang label, Doc? Tumikhim to. Well, hindi nga ikaw ang tipo na makikipagrelasyon na walang label. So, ano mo ang lalaking yun? Manliligaw? Landon is my cousin, Doc. Napakurap-kurap ito at napaawang ang mga labi. Pinsan? That guy is your cousin? Oo, pinsan ko si Landon. Kapatid ng tatay ko ang mommy niya. Malakas lang ang trip ng lalaking yun kaya nagpakilalang boyfriend ko sa harap mo. Pasensya na at malakas ang topak niya nung magkakilala kayo. So, wala ka talagang boyfriend? Wala. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nahiya nang sabihin yun. Napansin niya ang pagbalik ng ngiti ni Marco. Tila kamisda pa ang mga mata nito. Pareho pala tayo. Single pa rin ako. Talaga? Bahagyang umangat ang kilay nito. Oo, bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman, nakakagulit lang. Successful ka, gwapo, matalino, pero walang girlfriend? Ikaw din naman, Genesis. Successful ka, maganda, matalino at mabait, pero walang boyfriend. Nag-init ang mga pisngi niya. Ano ka ba? Hindi naman ako kasing talino mo. Akmang magsasalita ito nang makarating sila sa tapat ng MRI room. Kinausap si Marco ng staff bago bumaling sa kanya. I'll wait for you here outside. Give me your belongings, Jan. I'll take care of them. Ani Marco sa kanya. Sigurado ka? Nabiglang tanong niya. Kulang 1 oras ang itatagal ng procedure at hindi siya makapaniwalang hihintayin siya ng ganun katagal ni Marco. Ngumiti ang binata. I'm sure. Don't worry, I'm on break right now. Mamaya pang balik ko sa duty. Now give me your things, even that necklace of yours. Sinubukan niyang hubarin ang suot na kwintas. Nang makita ni Marco na nahihirapan siya, ay tinulungan siya nito. Ramdam niya ang pagtayo ng balahibo sa patok nang maramdaman doon ang kamay ni Marco. Salamat. You're welcome. Sige na, go ahead. I'll wait for you. Anito. Tumango siya bago pumasok sa silid. Mahigit kalahating oras ang itinagal ng procedure. Paglabas niya ay naroon pa rin si Marco, naghihintay sa kanya. How was the procedure, Genesis? Tanong ng binata. Okay naman pero sa Lunes pa daw ang resulta. Tumango ito. Come back here on Monday. I'll discuss the results with you. You have nothing to worry about. The result will surely turn out fine.
Inambot nito sa kanya ang bag niya. Do you need help putting back your necklace? Hindi na, diretso uwi na rin naman ako. Salamat, Doc. Bumalik ka na rin sa duty mo. Sumulyap ito sa suot na relo. I still have 15 minutes left. Ihahatid na kita sa lobby. Akma siyang magpoprotesta nang unahan siya ni Marco. Sabay silang naglakad patungo sa lobby. Take care, Genesis. I'll see you again on Monday. Salamat ulit, Doc. Ilang araw ang lumipas. Araw ng Lunes, nagsabi siya sa mga staff ng kanyang restaurant na maaga siyang uuwi ng araw na yon. Bakit nagpapaganda yata ang mami na yan? Dahil ba magkikita kayo ni Doc Daddy? Tukso sa kanya ni Erin. Pagpasok kasi ng babae sa opisina niya ay naabutan siya nitong nag-aayos para sa pag-alis. Sinimangutan niya ang kaibigan. Ano ka ba? Nag-aayos ako dahil gusto kong maging presentable. At saka doktor ko si Marco. Professional lang turing namin sa isa't isa. So, kailan mo sasabihin sa kanya tungkol sa mga anak niyo? Humahanap ako ng tiyempo. Iimbitahan ko siya dito sa restaurant. Doon ko sasabihin sa kanya tungkol sa mga bata. Good idea, Genesis. Dito mo nga papuntahin sa restaurant para naman makita ko naman kung gano'n na ba kagwapo ngayon si Doc Marco. Muli ay sinimangutan niya ang kaibigan. Oh, akala ko ba ayaw mong bumalik sa'yo? Pero nasabihan lang ng gwapo na kasimangot ka na. Tukso ni Erin bago ito sumeryoso. Ano sa tingin mong magiging reaksyon ni Marco kapag nalaman niya na may mga anak na kayo? Hindi ko sigurado kung magagalit siya sa akin dahil ngayon ko lang nasabi. Ang tanging sigurado ko, tatanggapin niya ang mga bata. Noon pa man, nahilig na sa bata si Marco. Sa katunayan, bukod sa neurology, ay choice din ito ang pediatric bilang specialization noon. Kaya sigurado siyang tatanggapin ni Marco ang quintuplets. Ipinagpapasalamat na lang din niya na single pa si Marco, kaya hindi magiging komplikado kapag nakilala nito ang mga anak nila. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Hindi mo naman ginustong ilihim sa kanya tungkol sa mga anak niyo. Wala kang paraan para kontakin siya. Kung magagalit siya, doon sa bruha niyang ina dapat. Erin, ano ka ba? Matagal na yun at naiintindihan kong ginawa ng nanay ni Marco. Isa pa, naunahan ko lang si Marco na makipaghiwalay noon. Siguro bago pa siya umalis pa Amerika, may plano na rin talaga siyang hiwalayan ako. Anya sa kaibigan. Ilang sandali pa yung umalis na siya ng restaurant. Pasado 2:00 ng hapon nang makarating siya sa ospital. Agad siyang dumiretso sa opisina ni Marco, subalit wala roon ang binata. May ER pa po si Doc Marco, Miss Tan, pero ibinili niya sa akin na kapag dumating ka, padiretsohin na kita sa loob. Ang sekretarya nito. Kulang 10 minuto siyang naghintay bago dumating si Marco. Natigilan siya nang makita ang doktor. I'm sorry, Genesis. I was in the emergency room earlier. Ani Marco sa kanya. May dugo sa coat mo. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. I'm fine, Genesis. Sa pasyente to. Natauhan siya sa sinabi nito. Of course, imposibleng kay Marco ang dugo sa coat niya. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Pinanood niyang hubarin ng binata ang suot na coat. Tumambad sa kanya ang suot nitong puting long sleeve nito na nakatupi hanggang siko. Pagkatapos mag-ayos ni Marco ay naupo ito sa swivel chair nito. Kinuha nito ang file sa drawer at inilapag sa desk. I already checked your MRI results, Genesis. Everything is normal. You really have nothing to worry about. Ay diniscuss nito sa kanya ang resulta ng MRI niya. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat, Doc. Ngumiti ang binata. You're welcome, Genesis. By the way, last time nakalimutan kong itanong ang pangalan ng restaurant mo. It's an Italian restaurant. It's named Table of Grace. Sagot niya. That's a nice name. So, kailan mo ko iimbitahan sa Table of Grace? Next weekend, pwede ka? Sa linggo? Doon na rin niya balak sabihin sa lalaki ang tungkol sa mga anak nila. I'm available that day. Wala akong gagawin sa kondo. Natigilan siya. Sa kondo ka nakatira? Kung gano'n, nasa American parents mo at kapatid? Si Dad lang at si Monique. Nito na ang tinutukoy na Monique ay ang nakababatang kapatid na babae. Yung mami mo? Umiling to. Namatay na si Mommy 5 years ago, Genesis. Natigilan siya sa narinig. Patay na ang mami mo? Yeah. We discovered she had a brain tumor 7 years ago. Months before we left the Philippines.
Biglaan ang pag-alis namin dito sa Pilipinas para ipagamot siya. Pero ilang buwan pa lang kami sa US nang bigla siyang mawala, na hindi kami nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Napaawa ang mga labi niya. Kung ganon, yun pala ang dahilan sa biglaang pag-alis nito at ng buong pamilya pagkatapos nilang maghiwalay. Dahil may sakit ang ina nito. Yun ang dahilan kung bakit pumayag ako makipaghiwalay sa iyo noon, Genesis. Dahil alam kong aalis kami ng bansa at maiiwan kita. Ani Marco. I'm sorry about your mother, Marco. Mahinang sambit niya. Hindi na napigilan ang pagtawag sa dating nobyo sa first name nito. Marahan tong ngumiti. It's okay, Jen. Matagal na yun. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. I'm sorry for leaving immediately after our breakup. Hindi ako nagpaalam sa'yo. Umiling siya. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Marco. Ako ang nakipaghiwalay sa'yo noon. Marahan itong ngumiti. Can we go back to being friends? If that's okay with you. Ngumiti rin siya. Hindi naman siguro kita iimbitahan sa restaurant kung ayaw ko makipagkaibigan sa'yo. Lumaki ang ngiti ni Marco. Thank you, Genesis. The next time you come back here, is it okay if I refer you to another doctor? Don't worry, our hospital is full of competent doctors. Bakit, Doc? Ayaw mo na ako maging pasyente? Tumikim ito at bahagyang umangat ang kilay. We're going out soon, Genesis. And it's unethical for doctors to go out with their patients. It will be a violation of the doctor-patient relationship. I'm sure you're aware of that. Namula ang mukha niya. Pero wala naman tayong relasyon. Inimbitahan kita sa restaurant ko bilang kaibigan lang. Bawal din yun? I don't wanna take the risk, Jen. I mean, better safe than sorry. Nakangiting kabit-balikat nito. Besides, I don't wanna be your doctor anymore. Nagiging clouded ang judgment ko kapag ikaw ang pasyente ko. Clouded ang judgment? Anong ibig sabihin nito? Anya sa isip. Sige, ilipat mo na lang ako sa ibang doktor. Pagpayag na lang niya. Thanks, Genesis. Come on, ihahatid kita sa ibaba. I need to go back to the ER too. Sabay silang bumaba ni Marco sa ground floor. Subalit sa halip na dumiretso sa ER, ay hinatid siya nito sa exit ng ospital. Take care, Genesis. I'll see you again. Bili nito. Salamat, Doc. Anya. Dumiretso si Genesis ng uwi sa mansyon. Pagdating niya ay naabutan niyang nagmemeryenda ang mga anak sa pool area. Mommy, sabi ni Lola you went to the hospital today. Did you see Daddy po? Tanong ni Josiah. I did, anak. Nakita kami ng daddy niyo. Sabay-sabay na namilog ang mga mata ng mga to. When are we going to meet him, Mommy? Don't worry, malapit na mga anak. I invited him to our restaurant next week. There we will meet your father. Bakas ang excitement sa mukha ng mga anak, subalit napansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Elijah. Do you think Daddy will like us, Mommy? Tanong nito. Oo naman, anak. Kung gaano kayo kamahal ni Mommy, ganoon din kayo mamahalin ng Daddy niyo. He's a very loving person, mga anak. Napangiti siya nang maalala kung anong klaseng lalaki si Marco at kung gaano ito magpakita ng pagmamahal sa mga taong importante dito. We can't wait to meet him, Mommy. Sagot ni Elijah na sinang-ayunan ng mga kapatid. Kinabukasan, holiday kaya walang pasok sa eskwela ang mga anak at nakapangako siyang manonood ng sine kasamang mga to. Sa orihinal na plano ay kasama nilang lalabas si Landon. Subalit nagkaroon ng problema ang kumpanya nila sa Cebu, kaya lumipad pa probinsya ang pinsan ng umagang yon. Sa huli ay sila lang ng mga anak ang natuloy sa mall. Paglabas sa movie house ay dumiretso sila sa isang restaurant para kumain. Dahil maingay ang quintuplets at ayaw niyang makaistorbo ng ibang customer, ay kumuha siya ng private room para sa kanilang mag-iina. As usual, hindi nawala ang pasta sa mga pagkaing in-order nila. Hindi ba kayo nagsasawa sa pasta at chicken? Tanong niya sa lima. No, Mommy. It's our favorite. Sagot ni Elijah na sinang-ayunan ng mga kapatid. Naaaliw na pinagmasdan niya ang mga ito. Ang lakas talaga ng jeans ng daddy niyo. Kahit mga paborito niya nakuha niyo. But you told us we got your eyes, Mommy. Ani Isaiah. Oo nga eh. Yun lang ang namanan niyo sa akin. The rest sa daddy niyo na. Anya. So daddy is guwapo like us, Mommy? Ani Jeremiah. Oo naman. Sobrang guwapo parang kayo. Nakangiting sagot niya.
Ngayong sigurado na siyang makikilala ng mga anak si Marco, ay hindi na siya umiiwas na pag-usapan ang dating nobyo tulad ng ginawa niya sa nakalipas na mga taon. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam sina Elijah at Isaiah na magsi-CR. Don't worry, Mommy. We're big boys na. Di mo na po kami kailangan samahan. Anong dalawang bata sa kanya. Okay, sige. Huwag kayong magtatagal kasi aalis na tayo. Anya. Samantala, walang kaalam-alam si Genesis na nasa iisang restaurant sila ni Marco sa mga oras na yon. Jenny is very interested with you, Marco. Ayaw mo ba talagang iset up kita ng date sa kanya? Tanong kay Marco ni Doc Andres, ang may edad na doktor na superior niya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang tinutukoy nitong Jenny ay ang isa sa mga doktor din sa ospital at inaanak nito. I'm sorry, sir. I'm already taken. Sagot niya sa Ginoo. Akala ko ba wala kang girlfriend? Yes, wala akong girlfriend. But my heart already belongs to someone else. Sino naman ang maswerteng babaeng nagmamay-ari ng puso mo, ha? My ex-girlfriend. We parted ways almost 7 years ago. But we meet again. And I'm planning to pursue her again. Sa nakalipas na mga taon ay hindi kailanman nawala sa puso niya si Genesis. Ngayong muli silang nakita ng dating nobya, gagawa siya ng paraan upang mapasa kanya ulit ang babae. Ibang klase ka pala magmahal, Marco. Komento ng Ginoo. Ngumiti lang siya sa kausap bago nagpaalam dito para magbanyo. Palabas na siya ng CR ng restaurant nang magkasabay niya ang dalawang batang lalaki. Sorry po, mister. Wika ng isa sa dalawang bata nang mabunggo siya nito. It's okay. Ngumiti siya sa dalawa sabalit natigilan siya nang pagmasdan ang mukha ng mga to. Pamilyar sa kanya ang mukha ng dalawa. Huminto siya at bahagyang yumuko upang lalo pang pagmasdan ang mukha ng mga ito. Pwede ko bang malaman kung ano mga pangalan niyo? Elijah po, isagot ng nakabunggo sa kanya. Mine is Isaiah. Wika naman ang isa. Ang ganda naman ng pangalan niyo. Are you twins? Sabay na umiling ang dalawa. No, we're quintuplets po. May 3 kaming kapatid kasama ni Mommy. Ani Elijah. Namangha siya sa narinig. Ngayon lang siya nakakilala ng quintuplets. Bigla niyang naalala ang quadruplets na pinsan sa side ng ama. Wow, that's so cool. Ano mga pangalan ng 3 kapatid niyo? Noah, Josiah, Jeremiah. Wika ni Isaiah. Wow, your names are all from the Bible. Naaaliw na komento niya. Mommy din namin po galing sa Bible ang name. Really? Anong pangalan ng mommy niyo? Kuryosong tanong ni Marco. Genesis po. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Genesis? Tinitigan niya ang dalawa at napagtanto niyang may pagkasingkit ang mga mata ng mga to, katulad ng kanyang dating nobya. Posible bang si Genesis na ex-girlfriend niya ang nanay ng mga batang kaharap niya? Pero walang asawa ang dating nobya. Pwede ko bang malaman kung ilang taon na kayo? Tanong niya. Tinipigilan ang panginginig ng boses. We're 5 years old po, but malapit na kaming mag-6. Bibong sagot ni Elijah. Lalong binundol ang dibdib ni Marco. Habang nakatitig sa dalawa, unti-unti siyang natauhan kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha ng mga to. Kamukha niya ang dalawang bata, lalo na noong bata pa siya. Napalunok siya. How about your daddy? Anong pangalan ng daddy niyo? Where is he? Marco San Victores, ani Isaiah. Hindi pa namin nakikita si daddy namin kasi umalis siya nung buntis pa si mommy. But we will meet him soon on our 6th birthday. Wika naman ni Elijah. Wait, mister. Are you okay? Bakit red ang eyes mo? Are you about to cry? Tanong ni Isaiah. Pinigilan niya ang pagbagsak ng mga luha. Pwede niyo ba akong samahan sa mommy niyo? Sige po. Kilala mo pala si mommy? Namimilog ang mga mata ni Elijah. Muli, pigil ang luhang tumango siya. Pinigilan din niya ang sariling yakapin ng mga to. Sa halip ay inalalayan niya ang mga anak patungo sa kinaroroonan ng ina at mga kapatid. Samantala, tila tinulos sa kinauupuan si Genesis nang bumukas ang pinto ng pribadong silid at natanaw niya ang isang pamilyar na lalaki sa likod ng dalawang anak. Mommy, we met your friend in the CR. Masayang balita ni Elijah sa kanya. What's your name po, mister?
Baling naman ni Isaiah kay Marco. Marco. Sagot ng binata. Nakatingin si Marco sa 3 pang anak na kasama ni Genesis sa mesa bago sinalubong ang mga mata ng dalaga. Namumula ang mga mata ni Marco at kahit hindi niya sabihin, alam niyang alam na nito na ito ang ama ng quintuplets. Really, mister? Kapangalan mo ang daddy namin? Wika ni Noah. Sumulyap kay Genesis si Marco bago bumaling sa mga anak. Because I'm your daddy. Ako ang daddy niyo mga anak. Napapikit si Genesis kasabay ng pamamasa ng mga mata. Subalit agad siyang dumilat upang sagutin ang nagtatanong na mga mata ng anak. Mommy, is it true? This man is your daddy? Mommy! Tumango siya sa mga anak. It's true mga anak. Elijah, Isaiah, Josiah, Jeremiah, Noah, I want you to meet your father. Tahimik na bumagsak ang luha niya nang sabay-sabay nalapitan ng mga anak si Marco. Namamangha at naluluha ang mga anak habang si Marco ay tuluyan ng bumagsak ang mga luha. Daddy, you're finally here. We've waited for you for so long, Daddy. I'm sorry mga anak. I'm sorry. Patawad mga anak ko. Patawarin niyo si Daddy. Paulit-ulit na sambit ni Marco habang tumutulo ang mga luha. Tila may pumigas sa puso ni Genesis habang pinapanood ang mag-aama. It's okay, Daddy. It's okay. The important thing is you're here now. Sagot ni Noah. And that you will never leave us, ani Isaiah. Pangako, hindi na ako aalis. I will stay and will never leave you from now on. Nangangakong wika ni Marco sa mga anak. Then we're good, Daddy. Masayang wika ni Jeremiah sa kabila ng namumulang mga mata. I love you mga anak. Mahal na mahal ko kayo kahit ngayon ko lang kayo nakilala. Ani Marco. We love you too, Daddy. Noon pa po. Sabay-sabay na sagot ng 5 at niyakap ang ama. Pasimpleng pinupunasan ni Genesis ang mga luha nang bumaling sa kanya ang quintuplets. Mommy, sama ka po sa group hug. Ani Elijah. Bago siya makasagot ay bumaling na rin sa kanya si Marco. Ngumiti sa kanya ang binata. Walang bakas ng galit sa namumulang mga mata. Join us, Genesis. Dahan-dahan siyang lumapit at yumakap sa mga ito. Muli ay bumagsak ang mga luha niya. We love you both, Mommy and Daddy. Magkakasabay na sambit ng quintuplets. I love you too, mga anak. Emosyonal na wika ni Genesis. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Sambit din ni Marco. Kalahating oras ang nakalipas, sakay silang 7 ng SUV ni Genesis pauwi sa mansyon. Sumama sa kanila si Marco pauwi. Iniwan nito ang sariling kotse sa parking ng mall. Daddy, are you going to our birthday? Tanong ni Noah sa ama. Kasama ng mga anak si Marco sa backseat habang si Genesis ang nasa likod ng manibela. Of course, I will be there. Kailan ang birthday niyo? Ani Marco sa mga anak. August 20 po, Daddy. Same birthday kaming 5. Sabi ni Mami, December 5 birthday mo, Daddy. Ani Elijah sa ama. Yes, December 5 nga mga anak. Ani Marco. Habang nagmamaneho ay napapatingin siya sa mag-aama. Kausap ng lamas si Marco at hindi nilulubayan ng mga ito ng tanong ang ama. Sa sandaling oras na nagkakilala ang mag-aama ay agad nang nagkapalagayan ng loob ang mga to. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa mansyon. Daddy, this is your home po. Masayang wika ni Noah kay Marco. Ito talaga ang parang spokesperson ng quintuplets. We live here with Lola and Tito Landon. Ani Jeremiah. Pagkatapos yung sabihin ng anak ay natanaw nila ang pagbaba ng abuela sa hagdan. Lola, Lola, our daddy is here with us. Pagbabalita ni Noah sa matanda. Paglapit sa kanila ng abuela ay formal na ipinakilala dito ni Genesis si Marco. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am. Bati ni Marco sa matanda. Same here, iho. Masaya ako na nakilala na ng mga apo ko ang daddy nila. Bumaling si Genesis sa mag-aama. Mga anak, pwedeng sumama muna kayo kay Lola? May kailangan lang kaming pag-usapan ni Daddy. Come on kids, hayaan muna nating mag-usap ang mommy at daddy nyo. Anang abuela sa mga bata. Daddy won't go home? Tanong ni Elijah. Don't worry, hindi uuwi si Daddy. Mag-uusap lang kami ni Mommy. Ngiti naman ni Marco sa mga anak.
Sumunod ang 5 sa abuela paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Nang maiwan silang dalawa ni Marco sa malawak na sala ng bahay, ay bumaling siya sa dating nobyo. Muling namuo ang luha niya kasabay ng sunod-sunod na paglunok. Marco, I'm sorry. Pagsisimula ni Genesis, sinalubong niya ang mga mata nito. Nung naghiwalay tayo, hindi ko alam na buntis ako. Nung pinuntahan kita para sabihin sa'yo, nalaman kong nakaalis ka na ng bansa. Wala ka rin sa social media. Later on, I lost my phone. Hindi ko alam kung paano ka pa kukontakin para ipaalam sa'yo ang kondisyon ko. Umasa na lang ako na balang araw magkikita kayo ng mga anak mo. Nung nagkita tayo sa ospital, gusto ko agad sabihin sa'yo ang tungkol sa mga bata, pero hindi ako makahanap ng tamang pagkakataon. Plano ko sanang sabihin sa darating na linggo, pero hindi ko inaasahan na tadhana ng gagawa ng paraan para makilala mo sila. Genesis, ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Wika ni Marco. Kasunod niyon ay biglang lumuhod sa kanya ang binata. I'm sorry, Genesis. Patawarin mo ko. Marco, please stand up. Wala kang kasalanan. Umiling to. Patuloy sa pagbagsak ang mga luha. I neglected you and our kids, Genesis. For the past 6 years, mag-isa mong pinalaki ang 5 anak natin. 5 children, Genesis. I can't imagine the hardship you went through raising 5 kids. Anong hirap ang dinanas mo na wala ako? Nabasag ang boses nito. Naluha siya. Marco, hindi ako mag-isa. Nung umalis ka, nakilala ko ang pamilya ko. Kasama ko sila sa pagbubuntis ko at pag-aalaga sa mga bata. Tama na ang paghingi ng tawad. Tumayo ito at hinawakan ang 2 kamay niya. Thank you for raising our kids. Thank you for letting me meet them. Thank you, Genesis. Thank you. Karapatan mo yon bilang tatay nila. Hindi ko sila ipagkakait sa'yo. Lalong hindi ko ipagkakait sa mga anak ko ang isang bagay na hindi ko naranasan. Ang magkaroon ng ama. Pangako, babawi ako sa mga anak natin. Babawi ako sa inyo, Jen. Hindi mo kailangang bumawi sa akin, Marco. Sa mga anak mo lang. Pagtatama niya. You're the mother of our children. Of course, kailangan kong bumawi sa'yo. At hindi mo ako mapipigilan doon. Determinadong sagot niya. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa mga anak, ay pinuntahan nila ang mga bata. Hinayaan ni Genesis na magbonding ang mag-aama. Alas 7 ay bumaba sila para maghapunan. Kasama nilang mag-iina si Marco. Naroon din ang abuela niya. Daddy, I want chicken. Wika ni Elijah sa ama. Me too, Daddy. Segunda ni Josiah. Pagkatapos ipaglagay ng pagkain ng 2 anak, ay bumaling si Marco sa 3. How about you, Noah, Jeremiah, Isaiah? Anong gusto nyo? Napansin niya na naglalambing ang mga anak kay Marco. Si Marco naman ay todo ang asikaso sa mga to. Matapos asikasuhin ng binata ang 5 anak, ay sa kanya bumaling ang lalaki. Ikaw naman, Mommy Jen. Anong gusto mo? Tanong ni Marco. Bahagyang nag-init ang mga pisngi niya, lalo pat kasama nila ang abuela na nakamasid sa kanila. Mga bata nila nga asikasuhin mo, huwag na ako. Sa halip na makinig ay pinaglagay siya ni Marco ng menudo sa plato niya. Paborito mo to, di ba? Tila may mainit na lumukob sa puso niya na hanggang ngayon ay tanda pa rin ni Marco ang mga bagay tungkol sa kanya. Salamat. Daddy, will you visit us again tomorrow? Tanong ni Jeremiah sa ama. I will, pero sa hapon pa. I'm sorry, magiging busy si Daddy tomorrow sa ospital. Marami akong kailangan tapusin trabaho para sa mga susunod na araw. Makasama ko kayo lagi. We understand po, Daddy. We will wait for you. Nakakaunawang wika ni Josiah na sinundan ng mga kapatid. 1 oras ang nakalipas, sabay-sabay silang umakyat para ihanda sa pagtulog ang mga bata. Dahil malaki na ang mga anak ay hinahayaan na niya ang mga ito sa pag-aasikaso ng mga sarili. Subalit sa pagkakataong yun, hinayaan niyang asikasuhin ni Marco ang mga bata. Do you pray before going to sleep? Ani Marco sa mga anak. Yes po, Daddy. We always pray before going to bed. Sagot ni Noah. Jeremiah, lead the prayer for tonight, anak. Ani Genesis nang mahiga sa kama ang quintuplets. Ngumiti si Jeremiah bago nagsalita. Papa Jesus, sobrang thank you po for this day. Sobrang happy po namin. Thank you for bringing Daddy home. Sana po huwag na siyang umalis ulit para makasama na namin siya always.
Again, thank you po, Papa Jesus. Nag-init ang puso ni Genesis sa dasal ng anak. Nang sumulyap siya kay Marco ay namumula ang mga mata nito. Don't worry mga anak, hindi na aalis si Daddy. Hindi ko kayo iiwan. Pangako yan, aalagaan ko kayo. Pangako ni Marco sa mga bata. Sabay-sabay namang nagpasalamat ang 5. Pagkatapos makatulog ng mga bata ay sandali pa nila itong pinagmasdan bago sila lumabas ng silid. How did you manage to do this, Genesis? Baling ni Marco sa kanya. Ang alin? Our kids grew up so fine. Lumaki silang mabubuting bata. Paano mo nagawang palakihin sila ng ganito nang ikaw lang mag-isa? Namamanghang tanong nito. Napangiti siya. Hindi ko rin alam. Nang nasa tiyan ko pa lang sila, ipinangako ko lang na magiging mabuting ina ako. And you are? Sagot nito. Huminto ito sa paglalakad sa hallway at bigla ay muling lumuhod sa harap niya. Namilog ang mga mata niya. Marco, bakit nakaluhod ka na naman? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Genesis. Pero hindi mo kailangan lumuhod. Tumayo ka na. Baka makita pa tayo ng mga kasambahay kung ano pang isipin nilang ginagawa natin. Nag-angat to ng kilay. Ano sa tingin mo ang iisipin nila, Bigla ay nag-init ang mukha niya. Ewan ko sa'yo, huwag ka nang luluhod ulit. Hinawakan na niya ang braso nito para patayuin. Mahinang natawa si Marco bago sumeryoso. Sikasuhin ko bukas ang leave ko dyan. Naalala niya ang sinabi nito sa mga anak habang naghahapunan sila. Marco, importante ang trabaho mo. Importante ka sa mga pasyente mo. Wala nang mas importante ngayon kaysa sa mga anak natin, Genesis. Wala ako sa buhay nila sa loob ng 6 na taon. Mauunawaan naman siguro nila ako kung ilalaan ko muna sa inyo ang oras ko. Hindi mo naman kailangang araw-araw na nandyan para sa mga bata. Naiintindihan nila na may trabaho ka, Marco. Marahang umiti si Marco. Don't worry. I will only take a leave for a couple of weeks. I won't accept consultation for the meantime. Sa huli ay tumango siya sa binata. I'll see you tomorrow afternoon, Genesis. Ihalik mo na lang ako sa mga anak natin pagising nila bukas. Bilin sa kanya ni Marco nang magpaalam itong aalis na. Mag-ingat ka, Marco. I will. I'll see you and our kids tomorrow. Nang makaalis si Marco ay kinausap siya ng abuela. What are your plans, Apo? Makikipagbalikan ka ba sa tatay ng mga anak mo? Wala pa sa isip ko yan, Lola. Gusto ko lang na bumawi si Marco sa mga anak namin. Paano kung ikiit niya na palitan ng apelyido ng mga apo ko? Karapatan niya yun bilang tatay ng mga anak namin, Lola. Nagangat ng kilay sa kanyang matanda. Pero hindi naman ako papayag na mga anak mo lang ang palitan niya ng apelyido, Iha. Kailangan pakasalan ka rin niya, Genesis, Apo. Lola, hindi ako magpapakasal para sa mga bata. Siguro naman maiintindihan ng mga anak ko kung hindi kami magkasama ng daddy nila. Hindi niya gustong pakasalan siya ni Marco kung dahil lamang sa mga bata. Pero mukha namang gusto ka pa rin ng daddy ng mga anak mo, Iha. Nagkaroon ng panunukso ang mga mata ng abuela. Bahagya siyang natawa. Ganon lang talaga si Marco, La. Noon pa man gentleman na talaga siya. Nagangat ng kilay ang abuela, subalit sa huli ay hindi naman na ito nagkomento pa. Kinabukasan, hindi nagpunta si Genesis sa restaurant. Siya ang nag-asikaso sa mga bata sa pagpasok sa eskwela. Tulad ng sinabi ni Marco, hapon na nang bumalik to sa mansyon. Agad itong sinalubong ng mga bata. Daddy, you're here! Masayang wika ng mga anak sa ama. Of course. I promise you I will be back, right? May inayos lang na trabaho si Daddy para lagi ko kayong makasama. Isa-isang niyakap ni Marco ang 5 anak. Muli, hinayaan ni Genesis ng mga bata sa piling ni Marco. Nakapag-usap lang silang dalawa nang makatulog na ang quintuplets. Pinakita niya sa binata ang baby pictures ng 5. How about you? Wala kang picture nung nagbubuntis ka? Tanong ni Marco. Wala eh. Alam mong hindi naman ako mahilig mag-picture. Lahat ng nakasave na larawan sa cellphone niya noon ay kuha ni Marco. Kaya nang mawala yon ay wala siyang natirang larawan nila ng binata at wala siyang naipakita sa mga anak. Kahit hindi kita nakita nung nagbubuntis ka, sigurado akong ang ganda-ganda mo noon. Akala ko ba hindi ka marunong mambola? Ano yung ginagawa mo ngayon? Hindi ako nambobola dahil totoo ang sinabi ko. You were always beautiful, Genesis. Kailan ka ba pumangit? Pabirong inirapan niya ang lalaki bago sumeryoso.
Tanang apelidong dala ng mga bata, maiintindihan ko kung gusto mong ipabago yon. Umiling si Marco. Gusto kong dalhin ng mga bata ang apelido ko, pero wala pa akong karapatan para doon, Genesis. Gusto ko munang bumawi sa kanila. Sa inyo. Gusto ko munang makuha ang loob ng mga anak natin. Ngumiti siya. Kung wala kang gagawin bukas, pwede kang sumama sa yaya ng mga bata sa paghatid at pagsundo sa kanila sa eskwela. I plan to do that, Genesis. Sasama ka rin ba sa amin bukas? Gusto kitang bigyan ng oras na solohin sila. Isa pa, may kailangan akong tapusin trabaho sa restaurant. Paglabas ng mga bata sa eskwela, pupuntahan ka namin sa restaurant. Ani Marco. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na si Marco. Tulad ng sinabi nito, sumama ito sa paghatid sa mga bata, habang siya ay dumiretso sa restaurant. Pasado 12:00 ay dumating sa restaurant ang mga to. Sa halip na school uniform ay nakapang-alis na damit ang quintuplets. Mommy, hi! Sabay-sabay na bati sa kanya ng mga anak. Ngumiti siya sa mga ito bago bumaling kay Marco. Natigilan siya nang mapansin ang bulaklak na hawak nito. Mommy, may flowers sa'yo si Daddy. Anunsyo ni Elijah. Binili niya po sa flower shop sa labas ng school. Ani Noah. There's sunflowers, Mommy. Sabi ni Daddy, favorite mo daw yan eh. Ani Jeremiah. Natawa si Marco. Mga anak, inunaan niyo naman ako. But yes, this is for you, Mommy. Anito at nakangiting inabot sa kanya ang bouquet ng bulaklak. Napakurap siya kasabay ng pagwawala ng puso. Salamat, Marco. You like it, Mommy? Ani Josiah. She likes it. Look, oh, Mommy's blushing. Ani Isaiah. Tumikim siya. Oo naman, gusto ko. Salamat, Marco. Teka, bakit nakabihis kayo? Nag-aaya kasing magmall ang mga bata kaya dumaan muna kami sa bahay para makapagbihis sila. You can join us. Ani Marco. Yes, Mommy, sama ka po. Anang mga anak. May meeting ako kasama ang mga staff mamaya. Kayo na lang ni Daddy, okay? Sa susunod na lang ako sasama sa inyo. It's okay mga anak. Tayo na lang muna, okay? Next time na natin isama si Mommy. Ani Marco sa mga bata bago bumaling sa kanya. Hinay-hinay sa pagtatrabaho, Mommy. Baka sumakit na naman ang ulo mo. Don't worry, Doc. Puro meeting lang ako ngayon. Nagpa-print na rin ako ng mga report na kailangan kong i-check para hindi ako nakababad sa laptop. Very good, Jen. Masunurin akong pasyente, di ba? Pabirong sagot niya na ikinatawa nito. Bago umalis ang mag-aama ay kumain muna ang mga to. Daddy, favorite mo rin daw ang pasta, sabi ni Mommy. Ani Noah sa ama sa gitna ng pagkain. Oo, madalas akong ipagluto nun ng mami niyo ng pasta kaya lalo kong naging paborito. Nakangiting sagot ni Marco. Namula ang mukha ni Genesis nang maalala ang nakaraan nila ni Marco. How about you, Daddy? Pinagluluto mo rin po ba si Mommy? O sisa ni Jeremiah? Minsan lang eh. Lagi kasi akong busy sa school nun. Si Mommy ang madalas magluto para sa akin. Pero kapag nagkakasakit ako, lagi mo akong pinagluluto ng paborito kong arroz caldo. Hindi napigil ang sambit niya. Nakangiting bumaling sa kanya si Marco. Naalala mo pa pala yun? Hindi lang naman ikaw ang may matalas na memorya, Doc. Lumuwag ang ngiti ni Marco. Masaya ako na maalala mo pa yun, Jen. Nag-init ang mga pisngi niya. Sige na, kumain ka ng mabuti. Siguradong papagurin ka ng mga bata mamaya. Humalakak si Marco. Don't worry, I'm ready for that. Hindi ako mapapagod sa mga anak natin. Pagkatapos kumain, umalis na si Marco kasama ang mga bata. Pasado 4:00 ng hapon, nakabalik na ang mga ito. Mommy, may pasalubong kami, wika ni Jeremiah. Daddy bought chocolate crinkles for you, ani Isaiah. Your favorite, Mommy, ani Josiah. Sana, paborito mo pa rin to hanggang ngayon. Nakangiti namang wika ni Marco sa kanya. Nag-init ang dibdib niya sa gesture na yon ng binata. Paborito ka pa rin yan, Marco. Salamat. Habang tinatapos ang trabaho ay nagkwento sa kanya ang mga anak ng ginawa ng mga ito at ng ama sa mall. Daddy is so cool, Mommy. Ang galing niya po mag-shoot ng ball, ani Isaiah. Paano hindi gagaling? Nagbabasketball ang daddy niyo nung college. Talaga, Daddy? Baling ni Noah sa ama na katabi ng mga ito sa sofa.
Hindi matapos sa pagkukwento ang 5 kaya sa restaurant na rin sila kumain ng dinner. Alas 8 na sila nakauwi ng mansyon. Pagdating nila ay agad na nakatulog ang quintuplets dahil sa pagod. Ang saya-saya ng mga bata. Thank you for today, Marco. Anya sa binata nang magkasolo sila. You don't have to thank me, Jen. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Simula pa lang to. Pero hindi mo kailangan bumawi pati sa akin. Hindi mo ako kailangan bigyan ng kung ano-ano. Sinalubong ni Marco ang tingin niya. Nanliligaw ako sa'yo, Genesis. Tila huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Ano? Nanliligaw ako at nagpaalam na ako sa mga anak natin. Pumayag silang ligawan ko ang mami nila. Akala ko priority mo mga bata. Bakit nanliligaw ka ngayon? Masuyong umiti si Marco. Kaya kong bumawi sa mga anak natin at the same time manligaw sa'yo, Jen. Napalunok siya. Marco, hindi mo ko kailangan ligawan para makabawi sa mga bata. Kung ginagawa mo to para sa kanila, itigil mo na. Our kids are smart and understanding. Maintindihan nila kahit hindi buo ang pamilya nila. Hindi kita nililigawan dahil sa mga anak natin. Gusto kitang ligawan dahil mahal pa rin kita, Genesis. Pumayag ako makipaghiwalay sa'yo noon dahil ayokong makulong ka sa relasyon na walang kasiguraduhan. Pero sa loob ng kulang 7 taon na magkahiwalay tayo, hindi ka nawala sa puso ko. At sa pagbalik ko, nang malaman ko na may mga anak tayo, mas lalo pa akong nahulog sa'yo. Knowing you're the mother of our 5 kids and you managed to raise them on your own, made me fall for you harder than before, sweetheart. Hinawakan ni Marco ang kamay niya habang diretsyong nakatingin sa kanya. And now, I want a second chance with you. Sigurado ka ba rito, Marco? Manliligaw ka sa akin? Hindi makapaniwalang gagad niya. I've never been this sure in my life. And for the record, nanliligaw na ako. Hinigat niya ang ibabang labi at pinigilang mangiti. Nanliligaw ka na pala eh. Paano pa kita pipigilan? Natawa si Marco bago muling naging masuyo ang tingin. Thank you for the second chance, Genesis. Sinabi niya na prioridad niya ang mga anak. Subalit sa huli ay hindi pa rin niya kayang baliwalain ang nararamdaman sa dating nobyo. Kinabukasan, muli ay si Marco ang naghatid at sumundo sa mga bata sa school. Paglabas ng mga ito ay dumiretso ang mga to sa restaurant. Tulad kahapon, may bitbit ulit na bulaklak si Marco. Bakit mo inaraw-araw ang pagbibigay ng bulaklak, Marco? Hindi pa nga lang 3 binigay mo kahapon. Gusto kong bawiin yung mga araw at okasyon na hindi kita nabigyan ng bulaklak dahil nagkahiwalay tayo. Nagwala ang dibdib niya sa kilig. Hindi pa rin siya makapaniwala na hanggang ngayon ay mahal pa rin siya ni Marco. At ngayon ay nililigawan siya nito. Pakiramdam niya ay bumalik sila sa kabataan nila. Fine, salamat. Iuuwi ko na lang para sa bahay naman ma-display. Kamusta naman ang paghatid sundo mo sa mga bata? Hindi ka ba naiinip sa paghihintay sa kanila? 4 na oras ang pasok ng mga anak nila at sa halip na umuwi ay hinihintay na ni Marco ang mga ito. Hindi naman, mabilis lang ang 4 na oras. Besides, may nakakausap ako mga parent din na naghihintay sa school. Yes, Mami. Laging kinakausap si Daddy ng Mami ni Jana. Sabi ni Elijah sa usapan nila. Bahagyang kumunot ang noo niya. Lagi kang kinakausap ni Hana? Anya kay Marco na ina ng kaklaseng binanggit ni Elijah. Single mother ang babae at halos kaedad lang niya. Well, she's a little friendly. Lagi siyang nagtatanong tungkol sa mga bata. Ani Marco. Magtatanong pa sana siya nang biglang magyaya ng kumain ng mga anak. Subalit hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa pagiging palakaibigan kay Marco ng ina ng kaklase ng mga anak. Kinabukasan, inanunsyo niya sa mag-aama na sasama siya paghatid sa 5 sa eskwela. Pagdating sa tapat ng classroom, agad niyang napansin ang malagkit na tingin ni Hana sa daddy ng mga anak niya. Naku, Mami Genesis, ang swerte mo naman dito sa daddy ng mga anak mo. Wika sa kanya ni Hana. Ngumiti lang siya, samantalang si Marco ay bigla siyang inakbayan. Ako ang sobrang swerte dito sa mami ng mga anak ko. Tila may mainit na humaplos sa puso niya sa sinabi ni Marco. Bigla ay parang bulang naglaho ang pagsiselos na nadama niya kahapon. Sabi ng mga bata madalas ka daw kausapin ni Hana. Halatang crush ka kung makatingin sa'yo. Baling niya kay Marco habang naglalakad sila palayo sa classroom ng mga bata. Nag-angato ng kilay. Teka, mukhang nagsiselos ka yata. Naaalala ko, ganyan-ganyan ang itsura mo kapag nagsiselos ka.
Humahaba ang uso mo. Hindi ako nagsiselos tanggi niya. Kahapon lang, hindi na ngayon. Dugtong niya sa isip. Lumaki ang ngiti ni Marco. Don't worry baby, wala ka namang dapat ipagselos. Noon hanggang ngayon, sayong-sayo lang ako. Ikaw lang ang nagmamay-ari nitong puso ko. Pinigilan niyang mangiti. Doktor ka na't lahat, corny ka pa rin. Ikaw, mami ka na ng 5 bata, ang ganda at ang sexy mo pa rin. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Tama na nga yan, halika na sa kotse. Umuwi muna tayo, bumalik na lang tayo mamaya. Hintayin na natin ang mga bata, Jen. For the meantime, i-date ko muna ang mami nila. Kinuha nito ang kamay niya. Tila may init na gumapang sa puso niya nang tumingin sa magkasalikop ng mga kamay nila. At saan naman tayo magdi-date? Pigil ang ngiting tanong niya. They have a nearby park here. Halika, punta tayo. Nagpatianod siya kay Marco hanggang sa makarating sila sa park na sinasabi nito. Noon ay madalas silang mag-date ni Marco sa mga park. Naupo sila ni Marco sa bakanting swing ng parke. Naalala mo nung mag-boyfriend-girlfriend pa tayo? Madalas tayong mag-date sa park. Tapos tinuruan mo akong kumain ng street foods. Napangiti siya. Naaalala ko pa yung mukha mo nung first time kitang pinakain ng isaw, Marco. Habang nasa swing sila ay natatawang binalikan nila ang mga masasayang sandali ng relasyon nila noon. We have a lot of memories together. I miss those moments with you. I missed you, Genesis. Masuyong wika ni Marco. Malamlam ang mga matang bumaling to sa kanya. Nung nasa Amerika ako, I kept going back to our relationship. Naisip ko, masyado akong naging busy sa pag-aaral nun kaya napabayaan kita. Kaya hindi kita masisisi kung nakipaghiwalay ka sa akin nun. I didn't take care of you enough then, Genesis. No, Marco. Wala kang pagkukulang sa akin noon. Hindi rin ako nakipaghiwalay sa'yo noon dahil nakulangan ako sa pagmamahal mo. Then, anong totoong dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Lumanok siya. Kinausap ako ng mami mo noon. Inutusan niya ako na makipaghiwalay sa'yo. Sabi niya hindi ako bagay sa'yo at masisira ko lang ang pangarap mo. Narealize ko na tama siya. Hamak na waitress lang ako noon at magiging doktor ka. Kahit saan tingnan, hindi tayo bagay. Napaawang ang mga labi ni Marco sa gulat. Pagkatapos ay umiling to. Stop, Genesis. Alam mong wala akong pakialam sa estado mo nun. At minahal kita sa kung sino ka. Mapait nang umiti siya. Nagpadala ako sa insecurities ko. Kaya sa huli nakipaghiwalay ako sa'yo. Isa pa natakot ako na baka itakwil ka ng parents mo dahil sa akin. Sa isang iglap, muli ay nakaluhod sa harap niya si Marco habang hawak ang dalawang kamay niya. I'm sorry, Genesis. I didn't know my mother talked to you back then. I'm sorry. Forgive me for not knowing. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Marco. At naiintindihan ko ang mami mo noon. Naiintindihan ko kung bakit ayaw niya sa akin para sa'yo. Umiling si Marco. Nasabi niya lang yun dahil hindi ka niya nakilala ng lubos. But if she got to know you well, magugustuhan ka niya. No one would dislike you for their son because you're the kindest woman I've known, sweetheart. Tila may init na bumalit sa dibdib niya sa mga sinabi ni Marco. Salamat, Marco. Now, tumayo ka na dyan. Sabi ko wag ka nang luluhod sa akin, di ba? Ginagawa mo akong santo, Ngumiti si Marco. You are a saint. An angel. See? Hindi ka galit sa nanay ko kahit na ininsulto ka niya noon. Oo na, tumayo ka na dyan, Dok. At wag na wag ka nang luluhod ulit. Hindi ko maipapangako yan. Luluhuran at luluhuran pa rin kita, Genesis. Gustong-gusto mong lumuluhod, no? Nahaluan ng kapilyohan ng ngiti nito. Sarap mong luhuran Namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo, Marco. Natatawang tumayo ito at pinagpag ang suot na pantalon. Sa susunod na pagluhod ko, haalokin na kita ng kasal. Hoy, naniligaw ka pa lang Advance ako mag-isip, baby. Natawang napairap siya kahit na binalot ng kilig ang puso niya. Galingan mo muna ang panliligaw. Don't worry, areglado yan. Anito at kumindat pa. 2 oras ang nakalipas, bumalik sila sa classroom para sunduin ang mga anak. Pagkatapos nilang mag-lunch ay nag-ayang magmual ang mga bata. Sa pagkakataong yun ay sumama siya sa mag-aama. By the way, kahapon may lumapit sa akin na talent sa mall. Inalok magmodel ang mga anak natin. Baling sa kanya ni Marco habang nasa kotse sila.
Magkatabi sila sa front seat habang nasa likod ng mga bata. Anong sabi mo? I told him na itatanong ko muna sa asawa ko. Asawa mo? Ngumisi ito. I mean, sa mami ng mga anak ko. Hindi yan ang unang beses na may lumapit sa aking talent scout. I asked the kids about it. Ayaw nila. Ayoko rin. Gusto ko ma-enjoy nila ang pagkabata nila. Wala eh. Ang gwapo ng mga anak natin. Mana sa daddy. Muli ay ngisi ni Marco. Dok, yung mayabang ka ah. Natatawang komento niya. Pabirong nag-angat ng kilay ang binata. Hindi ba totoo, mami? Nagmana sa akin ng mga anak natin? Nakuha rin naman ng mga anak ko ang mata ko ah. Ang ganda ng combination ng genes natin. Kaya siguradong kapag nagkaroon tayo ng anak na babae, future beauty queen. Anong anak na babae ka dyan? Sinasabi ko lang, mami. Nakatawang sagot ni Marco. Napailing na natawa na lang siya kahit ang totoo ay napuno na ng paru-paro ang tiyan niya sa kilig. Pagdating sa mall ay agad na nagyayang maglaro ang mga bata. Nang mapagod ay kumain sila. Mommy, Daddy don't help us. We can manage. Saway sa kanila ni Jeremiah nang akmang aasikasuhin nila ito ni Marco. Yes, Mommy, Daddy. We're big boys na kaya. Ani Josiah. Natawa siya. Parang nung isang araw lang nagpapababy kayo sa daddy nyo. Tapos ngayon, ayaw nyo nang asikasuhin kayo? We're big na, Mommy. Gusto namin, ikaw na lang help ni Daddy. Ani Isaiah. Sabay-sabay na tumango rin ang 4 na kapatid nito. Daddy, si Mommy na lang i-baby mo, wag na po kami. Wika pa ni Elijah sa ama. Naaaliw na bumaling si Marco kay Genesis. Paano ba yan? Ikaw daw ang asikasuhin ko, sabi ng mga boys natin. Anong gusto ng baby ko? Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Huwag mo nga akong tawaging baby sa harap ng mga anak natin. Bakit naman hindi? Ikaw kaya ang original baby ko. Bakit baby rin ang tawag mo kay Mommy, Daddy? Ani Josiah sa ama. Bago kayo dumating mga anak, si Mommy niyo muna ang una kong baby. Natawa ang mga bata. Si Teacher Christy din, Mommy. Baby rin tawag sa kanya ng asawa niya. Ani Noah. Sa huli ay hindi na pinigilan ni Genesis si Marco sa pag-aasikaso sa kanya. Total ay gusto rin naman niya. Magpapakasal po kayo ni Mommy, Daddy? Tanong ni Noah sa ama. We will kapag sinagot ako ni Mommy. Nandiligaw pa ako eh. Ani Marco. Mommy, kailan mo sasagutin si Daddy? Baling naman sa kanya ni Elijah. Akala niya ay gagatungan ni Marco ang tanong ng anak. Subalit, ngumiti lang ito sa mga bata. Don't ask your mommy things like that, okay? I don't mind waiting mga anak. Remember mga anak, good things come to those who wait. For now, hayaan niyo muna akong bumawi sa inyo at sa mami niyo. Dadating ang tamang panahon na sasagutin ako ng mami niyo at magpapakasal kami. Tumango ang 5 bata. Binalot naman ng init ang puso niya. Mommy, Daddy, kapag married na kayo, gusto namin ng baby sister ah. Ani Isaiah na sinang-ayunan ng mga kapatid. Muntik nang masamid si Genesis sa sinabi ng mga anak. Napangisi naman si Marco. In the near future mga anak, sa ngayon kayo muna at si Mommy ang baby ko. Ani Marco sa mga bata. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy si Marco sa paghatid sundo sa mga bata. Pagdating ng weekend ay ipinasyal niya ang mga anak sa isang theme park. Labis ang naging kasiyahan ng mga to. Araw ng Sabado, habang nasa bahay ang mga bata kasama si Marco, ay nagpaalam si Genesis na pupunta sa ampunan na siyang kinalakhan niya. Can the kids and I go with you, Jen? Tanong ni Marco. Hindi na, saglit lang naman ako. Isama mo na si Marco, iha. Iwan niyo muna sa akin ng mga bata. Anang abuela. Mga apo, okay lang naman na maiwan muna kayo sa akin, di ba? Para makapag-date naman si Mommy at Daddy niyo. Mommy, sama mo na si Daddy. Dito muna kami kay Lola. Anang mga anak. Nakangiting bumaling sa kanya si Marco. Paano ba yan, Jen? Pinagkaisahan tayo ni Lola at ng mga bata. Sa huli ay silang dalawa nga ni Marco ang nagtungo sa ampunan. Kumusta ang ampunan? Si Sister Anna pa rin bang namamahala ron? Tanong ng binata. 18 taon sa Genesis nang umalis sa ampunan. Subalit sa kabila ng pag-alis ay madalas pa rin siyang bumisita roon. Noong magnobyo sila ni Marco ay madalas niyang isama ang lalaki kapag nagpupunta siya sa ampunan. Oo, si Sister Anna pa rin.
Pagdating nila sa ampunan ay sinalubong sila ng matandang madre. "Genesis anak, may kasama ka pala." Namilog ang mga mata ng matanda nang pagmasdan ang binata sa tabi niya. "Oh, hindi ba't si Marco to?" "Naalala niyo pa pala ako, sister?" Ani Marco sa matanda. Ngumiti ang madre. "Oo naman, sa edad kong to ay malinaw pa ang memorya ko. At paano hindi kita maaalala? Ikaw lang ang lalaking dinala ni Genesis dito." "Masaya po ako makabalik dito, sister." "Masaya ako na bumalik kayo sa piling ng isa't isa. Napakabuti talaga ng Diyos." "Nanliligaw pa lang po ako, sister. Gusto ko munang bumawi sa mag-iina ko," sagot ni Marco. Ilang sandali pa ay kinausap ni Genesis ang matanda tungkol sa magaganap na programa sa ampunan. "You still celebrate your birthday here?" Ani Marco nang sandali silang iwan ng madre. Tuwing kaarawan ni Genesis ay sa ampunan siya nagseselebra ng kaarawan. At hindi nagbago yon kahit na napunta na siya sa poder ng mga tan. Dahil magkasabay ang birthday ko at ng mga bata, 2 araw naming sineselebrate yon. Nagsiselebrate kami sa mansyon, kinabukasan naman nagpupunta kami dito sa ampunan. Bata pa lang ang mga anak natin, tinuruan ko na sila na maging mapagbigay sa kapwa. Anya kay Marco. May paghanga sa mukhang napatitig sa kanya ang binata. "Araw-araw, lalo ako nai-inlove sa'yo. I'm so proud you're the mother of my children. Wala akong gugustuhin maging ina ng mga anak natin, kundi ikaw lang, Genesis." "Huwag mo nga akong paiyakin dito, Marco. Makita tayo ni Sister Anna, sige ka." Pabirong sagot niya. Sabalit maging si Genesis man, habang nakakasama si Marco, ay lalo pang nahuhulog ang loob niya sa ama ng mga anak. Sa sumunod na mga araw, naging abala siya sa pag-aasikaso sa darating na birthday ng mga anak. Isang araw bago dumating ang kaarawan nila ng mga anak ay maghapon nilang kasama si Marco. Pareho silang hands-on ng binata sa magaganap na birthday party ng mga bata. Hindi rin pumayag si Marco na hindi ito ang gumastos sa kaarawan ng mga anak. "Sayang, hindi makakaabot si Dad at Monique," ani Marco habang pinagmamasdan nila ang garden ng mansyon na pinuno nila ng dekorasyon. Ayon sa binata ay nasabi na nito sa ama at kapatid ang tungkol sa quintuplets. Nakaplanong umuwi ang ama at kapatid nito sa susunod na linggo. "It's fine, Marco. Madami pa namang darating na birthday ang mga bata." Anya rito. "Hindi ka pa uuwi? Anong oras na?" Pasado 10:00 na sila natapos sa dekorasyon. "I'll wait until 12. Gusto kong akong unang bumati sa'yo ngayong birthday mo." "Pwede naman tawagan mo na lang ako mamaya." "I want to greet you in person." Malambing na sagot nito. "Bahala ka nga." Napapangiting sagot niya. Nanatili silang magkasama ni Marco hanggang sa paglalim ng gabi. Pagtuntong ng 12:00, hindi niya inaasahan ang biglang pagyakap sa kanya ni Marco. "Happy birthday, Genesis. My love." Masuyong bati nito. Humiwalay ito at malambing na hinawakan ng kamay niya. "Salamat sa pagiging mabuting ina mo sa mga anak natin. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo. I'm so happy that you were born in this world, and I'm so blessed that I got to meet you and be part of your life. Maraming salamat, Genesis." "Marco, ano ba to? Pinapaiyak mo naman ako." Naluluhang sagot niya sa binata. Masuyong ngumiti lang si Marco. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang bracelet at isinuot sa kamay niya. 7 years ago, I gave you a promise ring and told you I promised to love you forever. Now I'm giving you this bracelet. Mula ngayon, pinapangako ko na kasama mo ko at laging kaagapay sa pagpapalaki sa mga anak natin. You will never be alone, Genesis. I will be here with you always." "Marco?" Nabasag ang boses niya habang pinagmamasdan ang pulsera sa kamay. Ito was an infinity bracelet, katulad ng disenyo ng singsing na ibinigay nito noon. Mahal na mahal kita, Genesis. Just like your name, ikaw ang simula. Ikaw ang unang babaeng minahal ko, at ikaw lang ang tanging laman ng puso ko." Tuluyang bumagsak ang mga luha niya. "Thank you, Marco. Salamat dahil kahit naghiwalay tayo, nanatili ang pagmamahal mo." "I love you from the start, and I will love you until the end. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sa'yo at sa'yo lang babalik tong puso ko. Ikaw ang simula, at ikaw din ang wakas." "And I love you too, Marco. Mahal din kita. Mula noon hanggang ngayon." Pag-amin niya sa lalaki. Napaawang ang mga labi ng binata. Tila hindi makapaniwala sa pagtatapat niya. "Sa nakalipas na taon, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo.
At nang magkaanak tayo, lalo pang lumalim ang nararamdaman ko. Lalo na't lagi kitang nakikita sa mukha ng mga anak natin. Pagpapatuloy ni Genesis. Itigil mo na ang panliligaw mo. Magpakasal na tayo. Sa kabila ng luha sa mga mata ay natawa si Marco. Pagkatapos ay lumuhod ito at inilabas ang isang singsing. Wow, ilang alahas ba ang dala mo ngayon? At talagang ready ka nang mag-propose? I'm always prepared, baby. Buong pagmamahal itong tumingala sa kanya. I told you, the next time naluluhod ako, yun ay para mag-propose sa'yo. And here I am. Will you marry me, Genesis? I will. I will marry you. Maraming taon man ang lumipas, ikaw pa rin ang lalaking gusto kong pakasalan, Marco. Madamdaming sagot niya sa binata. I love you, Genesis. Anito kasabay ng pagsuot ng singsing sa daliri niya. I love you too. Tumayo ka na dyan. Sa susunod na pagluhod ko, sa honeymoon na natin. Namula ang mukha ng babae. Bago pa siya makasagot ay kinabig na siya ni Marco upang siilin ng halik. Mahal na mahal kita, Genesis. Finally, after 7 long years, matutupad na rin ang pangarap kong maikasal sa babaeng mahal ko. Sambit ni Marco nang pakawalan nito ang mga labi niya. Ngumiti siya. Huwag ka nang umuwi, dito ka na matulog. Ayokong mabadshot kay Lola Gertrude. Ani Marco. Nakangising ikinawit niya ang kamay sa batok ng binata. May 5 anak na tayo at ikakasal na. Pwede ka nang matulog sa kwarto ko. Kapag nahuli tayo ni Lola bukas, edi mas mapapadali ang kasal. Ayaw mo ba nun? Natatabang hinalikan nito ang tungki ng ilong niya. Ang pilya ng baby ko. Niyakap niya ang bewang ni Marco at sabay silang nagtungo sa kwarto. Kinabukasan, nagising sila sa sunod-sunod na katok sa pinto ng silid. Bago sila makabangon ay bumukas na ang pinto at pumasok ang 5 anak. Happy birthday, Mommy! Sabay-sabay na bati sa kanya ng mga anak. Napahinto ang mga ito nang makita si Marco sa tabi niya. Daddy, you're here too? Biglang tanong ni Elijah. Hindi na ako pinauwi ng mommy niyo. Sagot ni Marco. Come here and let's greet mommy properly. Sumugod sa kanila ang 5 anak at muli siyang binati. Niyakap siya ng mga to. Happy birthday din mga anak. Sagot niya sa mga to. Happy birthday Elijah, Josiah, Isaiah, Noah, Jeremiah. Mahal na mahal kayo ni Daddy. Wika ni Marco na tulad niya ay niyakap ang 5. Mommy, why are you wearing a ring? Tanong ni Elijah na agad napansin ang suot niyang singsing. Malambing na niyakap siya ni Marco sa harap ng mga anak. Because your mommy and I are getting married, mga anak. Namilog ang mga mata ng 5 bata at nagtatalon sa kama. Talaga po? We're so happy, Mommy, Daddy. This is the best birthday ever. Excited na kami sa wedding, Mommy and Daddy. Excited na kami magkaroon ng baby sister. Nangingiti siyang bumaling kay Marco. Advance ang mga anak mo. Mana sa'yo, Doc. Tumawa si Marco bago bumaling sa mga anak. Come on mga anak, yakapin niyo ulit si Mommy and Daddy. Sa malawak na kama ay nagyakap-yakap silang 7. Nang araw na yon, hindi lang kaarawan ng kanilang mga anak ang kanilang pinagdiwang, kundi maging ang engagement nila ni Marco. 5 linggo lang ang nakalipas ay ginanap na ang kasal nila ni Marco. Kasama sa entourage nila ang 5 anak. Dumalo rin ang ama at kapatid ni Marco na umuwi mula sa Amerika. Masayang-masaya ang mga ito nang makilala ang quintuplets. 2 taon ang nakalipas matapos silang maikasal ni Marco, isinilang ni Genesis ang isang malusog na babae na pinangalanan nilang Mary. Masaya silang mag-asawa, gayon din ang quintuplets dahil natupad ang hiling ng mga ito na magkaroon ng kapatid na babae. Naging masaya ang buhay mag-asawa ni na Genesis at Marco sa piling ng mga anak nila. Kahit na pinaghiwalay sila ng pagkakataon, pinagtagpo pa rin sila ng tadhana sa tamang panahon. Patunay lang yon na sila ang nakalaan para sa isa't isa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.